May nakikita ka ba? Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 8, verses 22 to 26. Pagpasok nila sa Bethsaida, isang bulag ang dinalag sa kanya at hiniling sa kanyang hipuin ito. Inakay ito ni Jesus sa labas ng bayan. Pinahira ng laway ang mga mata nito at ipinatong ang kanyang kamay. At sa kaniya ito tinanong, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang tao at ang sabi nito, "Parang mga punong kahoy ang nakikita ko, pero lumalakad, tiyak na mga tao ito." Kaya agad na ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay at sa mga mata nito, at nakakikilala siya at gumaling. At nakita nga niya ng malinaw ang lahat. Pinauwi ito ni Jesus sa pagsasabing, "Huwag kang pumasok kahit na sa nayon." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung titingnan natin ngayon ang kalagayan natin ngayon, kung nanood ka ng TV, talamak ngayon ang mga fake news. Sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Meron ngang isang kasambahay na nagnakaw na taga Davao at ang kanyang pangalan at mga ID ay mga fake. Kaya nauuso na ngayon ang mga fake na mga tao. Kung titingnan natin ang mga balita, napakarami naglalabasan ngayon, lalo-lalo na panahon ng kampanya. Maraming mga taong nagsasalita ng kabutihan at pagtulong sa mga tao. Pero ang katotohanan, ito ay kabaliktaran. Kaya nakatawag pansin sa akin ang salitang bulag. Talamak ngayon ang salitang ito na ginagamit minsan ang salita ng Diyos, ginagamit ang social media upang ipahayag ang kanilang kabutihan, pero sa likod naman ng kabutihan ay meron palang kasamaan. Merong mga taong sa tingin ay mabait, pero ang loob ay puno ng galit. Kaya ang nananatili ngayon ay ang bulag. Maraming nabubulag sa pera, maraming nabubulag sa kapangyarihan, maraming nabubulag sa iba't ibang mga pangako na hindi naman napapako. Kaya kung titingnan natin ang papaano nagpapagaling si Jesus sa Ebanghelyo, napakaganda ng ginagawa ni Jesus. Ang pamamaraan niya
inaakay niya ang bulag sa labas ng bayan at doon niya kinakausap. So makikita natin dito yung napakaraming tao, hindi niya doon pinapagaling ang humingi sa kanya ng tulong, kundi inilalayo niya sa isang tahimik na lugar at kinakausap ni Jesus ang taong iyon. Kaya kung makikita natin ang mga prosesong ginagawa ni Jesus ay napakaganda. At ito ay simula ng pagbabago. At kung titingnan natin ng malapitan, ang pagkukusa ay nanggagaling kay Jesus. Sumusunod ang humihingi ng tulong, pero ang pagnanais na makausap ang tao ay galing kay Jesus. So, inilalayo niya. Ang ibig sabihin ng paglayo, pag-akay sa tao, ay upang kausapin ang humihingi ng tulong upang siya ay gumaling. Kaya ito ay isang tanong mula ni Jesus, at ang sabi niya ganoon, may nakikita ka ba? Kaya tumugon ang bulag, sabi niya, para siyang nakakakita ng mga punong kahoy na lumalakad. At sa tingin niya ay mga tao ito. Pero kung titingnan natin ng malapitan, lalong lumilinaw ang nangyayari, dahil ang sinasabi ni Jesus dito, nakakita na ang mata ng bulag at nakikilala niya kung sino ang nagpagaling sa kanya. At sinabihan ni Jesus na pinauwi na ito at huwag kang pumasok kahit na sa nayon. Ibig sabihin nito, yung pagpapakumbaba pa rin ni Jesus sa kanyang pagpapagaling, hindi niya ipinagyayabang, hindi niya ipinagmamataas, kundi ang kababaang loob pa rin ang nanatili sa kanya, dahil ang kababaang loob na ito ay nagdadala sa kanya sa paglinaw ng kanyang mga mata at pagbabagong buhay. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana'y may natutunan tayo sa ating pagbabahagi ito.